Hello guys! Nakatikim na ba kayo ng tuna spaghetti? At kung hindi pa, ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa nito. Dahil kung wala kayong giniling na karne, ay pwede itong ipamalit. Bukod sa makakatipid ka na, ay talaga namang napakasarap nito. At ayan guys, simulan na natin. At bago ang lahat, paki-like and share po itong videong ito. Thanks! Unang-una sa lahat guys, ay maglagay muna tayo sa isang kaserola ng tubig. Papakuluin kasi natin ito dahil dito natin ilalagay yung ating spaghetti pasta. Kapag kumukulo na nga pala itong ating tubig na inilagay, ay maglagay lang tayo dito ng asin at saka ng oil. Sabay naman natin na ilalagay yung ating pasta. Meron naman tayong iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Pero para sa akin ay ito yung way ko. At kung hindi nyo naman nagustuhan yung proseso ng pagluluto ko, edi okay, wala namang problema doon. Hahaluin nga pala natin ito guys para naman hindi magdikit-dikit. Parang medyo napaunti pa nga ako dyan nalagay ng tubig pero okay lang yun. Kailangan din pala natin dito ng condensed, rino at saka ito namang ating century tuna. Inisa-isa ko na nga pala itong buksan para naman hindi hassle mamaya. Ingat lang lagi kayo guys sa pagbubukas ng mga dilata dahil baka kayo masugatan. Medyo matagal na nga rin pala namin niluluto tong tuna spaghetti. Kaya naman medyo karamihan sa inyo ay talagang magugustuhan ito. Pero syempre meron naman talagang iba na mas gusto nila dun sa nakasanayan nila. Pagkatapos ng pakuluin itong pasta at napalambot na, ay inilagay ko na muna ito sa isang lalagyanan at saka ako naman drainin. Pagkatapos nga ay nagsak lang ako dito ng kawali, nilagyan ko lang ng mantika. At nung alam ko nang mainit na ay naglagay naman ako dito ng bawang. Medyo pino nga guys yung pagkakahiwa ko dito katulad lang sa sibuyas. Hinalo-halo ko nga lang pala ito guys hanggang sa maluto yung bawang. Saka ko naman inilagay yung ginayat din naming sibuyas. Kapag nagsasama nga talaga itong dalawang to ay napakabango ng amoy. Hinalo-halo ko nga lamang pala iyan hanggang sa maluto. Pero syempre wag nyo namang susunugin. At ayan guys, hinalo ko lang ng hinalo at nung alam ko nang okay na ay nilagay ko na itong century tuna. Ingat lang kayo guys sa paglalagay nito dahil kapag nilagay mo na ay medyo tumatalsik yung kanyang mga sabaw. Pagkatapos ko nga mailagay ito ay hinalo-halo ko lamang hanggang sa medyo matuyo-tuyo naman yung kanyang sabaw. Pagkatapos nga niyan ay sabay ko naman na inilagay itong black pepper. Parang medyo napadami pa nga ako ng lagay dyan pero okay lang yan. Masarap yung medyo may anghang. Pagkatapos ko nga ayang mailagay at mahalo ay binuksan ko namang itong ating spaghetti sauce. At itinakta ko na dito sa ating kawali kung saan tayo nagigisa. Sa mga pagkakataong ito nga guys ay napakabango na ng amoy niya. Yung tipong ang sarap ng kainin kaagad pero hindi pa pwede dahil hindi pa tayo tapos. Hinalo-halo ko nga lamang ito hanggang sa mag-combine na ang lahat ng mga ingredients. Naglagay nga rin pala ako dito guys ng nor pork cubes at saka naman sinamahan ko na netong magic sarap pampalasa. Hinalo-halo ko nga lamang ito hanggang sa magsama-sama na yung lahat ng ingredients. Kung okay na nga pala yung ating pagkakahalo dito sa ating spaghetti sauce ay inilagay ko na nga pala itong ating rino. At yung pagkalagay nga natin ay syempre buo-buo ito kaya naman dinurog-durog pa natin. Syempre para mas lumasa at mas sumarap pa itong ating ginagawang sauce. Nung alam ko na nga na nadurog na at medyo nahalo na rin itong ating sauce ay inilagay ko na nga pala itong ating tomato paste. Isa rin kasi ito sa nagpapalasa at nagpapasarap ng ating niluluto. At pagkatapos ko nga mailagay itong ating tomato paste ay sinabayan ko na rin lagyan ng banana ketchup pampakulay. At aminin nyo na kapag talaga may banana ketchup ay Filipino style spaghetti ito. Nilagyan ko nga rin pala ito ng sugar pampabalance ng lasa at saka naman nilagyan ko rin ng konting asin. Hinalo-halo ko nga lamang ito guys hanggang sa mag-well combine na ang lahat. At ayan, medyo malapit na tayo sa exciting part. Kaya naman patuloy ko lang itong hinahalo kasi baka matuok doon sa ilalim. Medyo mahina nga lang pala yung apoy natin ito. At ilalagay na natin yung ating condensed milk. Hinihintay lang nating medyo kumulo. Hindi ko nga rin alam sa mga pagkakataong ito kung tama ba yung pagkakasunod-sunod na mga inilagay natin pero okay na yun. Kasi ito naman malapit na siyang maluto. At saka tingin mo pa lang naman alam mo ng spaghetti sauce yan. Sus naman baka naman mapagkamano mo pang carbonara yan. Inilagay ko na nga pala itong condensed milk. Isa ito sa nagpapalasa at nagpapasarap talaga ng ating ginagawang sauce. Hinalo-halo ko nga lamang ito hanggang sa mahalo yung ating nilagay na condensed milk. Syempre hindi naman siguro ito masarap kapag naman buo-buo. Malapit na nga pala tayo matapos at kapit lang kayo dyan guys. Nakikita nyo naman kumukulo na kaya siguro naman pwede nang ilagay itong ating pasta. Yan yung niluto natin kaganina na inilagay lang muna natin sa isang tabi. Nakalimutan ko pa nga patayin yung apoy niyan kaya naman dali-dali kong pinatay at saka ako naman hinalo-halo ito. Syempre para lahat ng pasta malagyan ng sauce. Hindi naman siguro masarap na purong pasta lang yung kakainin mo. Medyo matabang yun guys. At hindi masarap. At may nakalimutan nga pala kami guys, yung cheese. Hindi kami nakabili ng cheese. At sa mga oras na ito ay talaga ako nai-stress
sauce na. Kaya naman sabi ko sa akin sarili ay wag na nating lagyan ng cheese dahil okay lang naman yun. Hindi naman yung kawalan sa ating ginagawang sauce. Pero aminin nyo guys, napakasarap talaga ng spaghetti kapag may cheese sa ibabaw. Insert na lang natin yan guys. Para naman kahit sa imagination lang ay malagyan natin. At saka isipin nyo na lang may cheese yan. Okay na yun. So ayan, luto na yung ating tuna spaghetti. Bye guys! Thanks for watching!